ang unang temptation, ang unang ginamit ng kaaway sa Panginoon was what? It was food, right? Because ito talaga yung physiologic na trigger. Kaway-kaway po dito. Sino po ba dito yung kapag ka nasa-stress, yun talaga yung comfort measure niya, no? Yung food. Siyempre pa, yung mga food talaga i-crave, hindi talaga maganda for the health, yung mga masyadong maalat, masyadong matamis, or kaya naman di mo makontrol yung portions. That's what we call emotional eating. Yung mga iba naman na mga tao, talagang hindi na makawala dun sa cycle, right? So, una muna, right? The trigger. What is the trigger? It's emotional distress. Either na-stress ka sa trabaho, or na-stress ka sa pamilya mo, or na-stress ka sa buhay mo. Mental health is not okay. So, napakadali ngayon na bumigay doon sa temptation ng food. Ikalawang part nung cycle, which really throws you off the track, yung choice, right? Anong choice? So, kapag ikaw ay na-stress at nandyan na nga yung pagkain, ano yung aabutin mo? Because if you do not know yung basic mechanism ng food addiction in terms of hormones, mai-ensnare ka doon sa cycle na yun at hindi ka na makakawala. So what does that mean, yung hormonal basis? The hormonal basis means na depende sa una mong inabot na pagkain at una mong kinain, yung magiging response ng katawan mo dun sa pagkain na yun and cycle na you will go through. So kung ikaw ay nasa stress at una mong inabot is a sugary food, for example, donut, hindi ka naman actually gutom, na stress ka lang talaga kasi nga you want to feel comforted. Guess what the donut will do for you? Insulin resistance kasi yung common pathology, right? Yung natural donut lamang po nagawa sa harina, sa napakaraming asukal at kung ano pang nilalagay dun sa taas. Dahil yan po ay very, very insulin stimulating. Yan na nga po yung hormone natin, insulin. Yan po ay magdudulot ng napakataas na spike. And that's why you feel so good, right? After eating it, hindi lamang tumaas yung sugar sa katawan mo, pati yung endorphins, yung mga happy hormones mo dyan. Dopamine din, yun yung hormone for addiction. Tapos pag na-reach mo yun, edi you feel so good. However, the problem is, hindi lang naman kasi yung dopamine, yung naapektuhan nun. Kasama yung insulin, right? Ano ba nangyayari sa insulin, kapatid? At ano ba yung epekto ng simple sugar dun sa insulin? Instant na pagtaas or spike, at siya din ay mabilis na crash. Gutom ka na naman, nagkikrave ka na naman, tama po ba? So, depende dun sa una mong inabot na pagkain, yung magiging cycle mo and yung magiging relationship mo with the food. And so, the first step is recognizing na may ganito. Ano ba yung trigger for you? Kung ikaw naman ay hindi naman emotional eater, ikaw lang ay nagkukulang lamang sa kaalaman, then this is a good time for you to realize na may mga ganun pala, may mga hormone basis pala yan, depende pala sa una kong kinain, pag ako'y nagutom, hindi pala yan pare-parehas ng response. Yung tatlo po nating macronutrients, ano nga po ba yun mga kapatid? Tatlong macronutrients, yan yung major food groups na meron silang iba't ibang epekto doon sa ating insulin, which is the main hormone ng metabolism. Ang insulin ay chemical messenger. Ito yung nagsasabi sa katawan natin, o katawan, ikaw muna ay mag-impok, o kaya katawan, ikaw ay mag-burn. The higher yung pag-stimulate ng insulin sa katawan natin, the more na tayo ay mag-iimpok. Mag-iimpok ng anodok ng taba. It is an anabolic kind of hormone. Pang storage, para dun sa mga times na kailangan natin ng enerhiya. So, dapat alam mo yung effect, no? Yung mga iba't ibang food groups na yon. So, yung main is yung ating protina, yung ating fat, at yung ating carbs, kasi iba't iba yung epekto po nila dun sa stimulation po ng insulin. So, yung carbs, katulad ng nabanggit ko kanina, kapag yun ang una yung inabot at kinain, dun sa time na gutom kayo, wala pang laman yung tiyan ninyo, at yan talaga yung una yung inabot, nag-donut agad kayo, o kaya kumain agad kayo ng chocolate, guess what's gonna happen? Gaganon agad. So, spike. Pag protina, mas maganda. Protina is hindi siya ganun. Pag ganun siya. So, blunted. Tapos dahan-dahan din yung kanyang pagbaba. Kaya nga you feel fuller for a longer period of time. And yung fat, pinakamababa siyang effect. Kaya nga ang combination, mga kapatid, kaya pag nagugutom ka, for example, iba yung effect ng inabot mong una is hard-boiled egg, which is mainly protein, tsaka meron siyang fat, compared sa aabutin mo yung donut. So, isa nag-spike, nag-crash ka, nagutom ka na naman, plus hindi pa healthy. Yung isa naman, itlog, nutrient-dense, dahan-dahan, ikaw ay busog. And so mga kapatid, it's really important to recognize yung mga yun. But more than that, ang pinaka-pundasyon talaga nito is the spiritual aspect, no? Ano nga ba yung nagda-drive ng trigger mo? Bakit nga ba kapatid stressed na stressed
ka. Hindi lang naman kasi through the stomach, no, yung effect ng stress. Sad to say, hindi lang kasi talaga yun. It is very good if you have knowledge about yung mga pagkain, ganyan. However, hindi natin maikakailan na may iba pang effects kasi yung stress. For example, sa memory, di man yan related dun sa pagkain. Pero alam niyo po ba na pag nasa stress kayo, nababawasan yung part ng brain niyo that holds short-term memory? So guess what's gonna happen to your focus, to your concentration, efficiency mo sa work? Ikalawa, yung epekto ng stress doon sa atin pong mga ugat, yung lining po ng ating mga arteries kung saan kapag yan po ay nabara mga kapatid, yan po ang nagkukos ng later on, yung tinatawag nating atherosclerosis. Ito yung inflammation na nagaganap doon sa lining ng ating mga ugat na kapag ka po yun ay tuloy-tuloy at lagi-lagi magkakaroon ng pagbabara. Kung sa puso nangyari, ito po ay magiging heart attack. In the future, kapag po sa brain, ito ay magiging stroke. Pabata na po ang mga kababayan nating mga Pilipino na nagkakaroon ng stroke. Okay, maganda nga talagang alam mo yung sa food. However, it's not the end all and be all. Kaya nga po, dun tayo lagi sa root cause. Kaya nga, ang una kong mention kanina, yung trigger. What is your trigger? Why are you always compelled to eat? Ano nga ba yun? Ano ba yung kinaka-stress mo kasi? Kasi hanggat hindi natin ma-address yan, pwede nating for a while, ma-postpone yung mga kaganapan dahil okay yung metabolism natin, nag-exercise tayo, nag-low carb tayo, for fasting tayo. Yung iba nga sa inyo po nakikita ko parang nagiging obsessed na masyado sa fasting. You know, fasting has a role and place, but it also stresses the body so much kung hindi na tama yung kanyang motibo. Ako po personally, these days, ang ginagawa ko na lang kasi talagang fasting is spiritual fast na lang, no? Hindi na kasi talaga ako naglo-low carb and fasting. Kapag po ako nagpa-fast these days, it's really to humble myself before the Lord. Meron akong hinihiling sa Lord na kasagutan, nagpapatulong sa Panginoon. So I encourage you, kapatid, if you've never done spiritual fast, ito po ay napakagandang gawin, kapatid. Iba yung kalakasan na mafe-feel mo sa spiritual fast.